yung rabbit mo. Kung 10 yung inahin nyo, 10 dam level. Ganon. Kung kanina ho, napansin nyo, yung sinasabi ni Pastor Remo sa aking kahapon na he needs daw 300 kilos of rabbit meat. Madali kong kumpitin because we know the dam level. Nasabi ko nga sa kanya, ang kailangan mo dyan, 600 live rabbits para makakuha ka ng 300 kilos. To produce 600 rabbits in one day, you need 18,000 rabbits in 1 month. To produce 18,000 rabbits in 1 month, you need 9,000 dam level. Kasi pagka 9,000 ang dam level mo, times 2, yan yung production mo monthly. Minimum, yan ang production mo. Kaya madali ho kaming mag-compute pagka sinabi yung 100 ng breeder kung babae, we know that you can produce 200 heads of rabbit every month. And we could also roughly estimate your population. More or less yan, mga 500 ang population niya. So, madaling mag-compute ng mga population. So, and then, breeding, yung pagpaparami, testing, yung pagsusuri ng nabuntis ba yung inahin, no? Gestation, pagbubuntis, nesting, paglalagay ng nest box sa loob ng kulungan. Yung panganganak, skindling, then yung kits ho, ito yung anak ng mga rabbit. Hindi ho siya kitten, but kits lang. No? Then yung litters, bilang ng anak sa isang anakan. No? Then weaning, pagwalay, then lactation, yung pagpapasuso. So yun yung different terminologies na may encounter ninyo pagka nagbabasa kayo ng mga materials on rabbit production. No? So, bakit ba rabbit ang alagaan nyo? Una, ang rabbit is pinakamalinis na hayop. It's a herbivorous animal. It can survive with all grass diet. Mabubuhay ho siya. But pagka all grass diet, don't expect that you could get 2 kilos in 3 months. Mas mabagal siya lumaki. Kaya nagbibigay tayo ng concentrate. Kami ho yung 50-50, 50% pellets, 50% grass, we could get 2 kilos in 3 months. But let's say all grass, siguro you could reach 2 kilos in 4 months. Okay, mga 1 month ho yung difference. No investment. So, kamukha sabi ko sa inyo, kasi you could start with 2 pairs. Magkano lang naman yung 2 pairs. Di ba? So, maliit lang yung kailangang puhunan. Plus, yung space that you will be needing, maliit lang din. Hindi nyo kailangan ng malaking lugar. No? And then, hindi kakumpit ng tao to sa grains. In fact, ang rabbit ho, bawal sa kanya yung high carbohydrates. Naapektuhan yung kanyang digestive system pagka mataas yung carbohydrates. No? Kaya, whenever you buy rabbit pellets, tingnan nyo kagad yung ingredients. Dapat wala siyang corn. Titingnan nyo yung ingredients. No? Dapat. Yes, sir. Kasi yung may mga mixture na, meron po bang tinatawag na overfeeding sa mga rabbit? Kasi parang namamatay sila kapag sobrang ng pagkain. Yeah. Ano yan Sabi nga nila, kadalasan ay kinamamatay ng rabbit natin is overfeeding. Kaya kami, kung magpakain kami sa aming mga rabbits, naka-measured. Sinusukat namin parati yung pagpapakain. No? Mamaya i-discuss natin yun doon sa feeding. Meron kaming sinusunod na mga number of grams dun sa age ng rabbit. Yun yung i-discuss natin later. Paano po kami sa grass feeding po? Grass feeding, pwede kayong unlimited yan. Kasi, ang masama kasi sa rabbit yung kanyang protein. Pagka masyadong mataas yung kanyang protein, na-disrupt yung kanyang digestive system. Kaya kung minsan nagda-diarrhea, nagbo-bloat. No? Pagka masyadong marami yung kanyang protein. Alam nyo, during this time of the season, hindi naman kakain ng marami rabbit niya. Kahit i-overfed nyo yan. Kasi mainit. Yeah? But during cold season, especially in Baguio, ubos parati ang picture dyan kasi malamig. Yeah? Kaya dapat naka-measured ka talaga. Especially pagka malamig. Yeah?
So, kung tayo ay papasok sa meat production, these are the medium size. No? Medium size yung mga rabbit na alagaan natin. Marami nagsasabi, Flemish Giant, malaki. No? Marami kang makukuhang karne. But, based sa aming mga research, no? Yung Flemish Giant, malalaki ang buto niyan. No? Yung kanyang bone-to-meat ratio, hindi masyadong maganda. Compare it to the medium size. No? Kaya, mas popular nga yung mga Flemish Giant sa fancy rabbits. No? Inaalagaan nila yan as fancy. So, there are 3 types of rabbit eh. Meron yung fancy or the small breed, the medium breed, at saka yung large breed. Dito tayo sa medium size. No? The medium size can be matured in 6 months. Yung large rabbit can be matured in 9 months. So, mas matagal siya. Tapos yung small breeds, mas maagang mag-mature. 4 months pwede nyo na i-breed. So, ang gestation period ng ating rabbit is only 1 month. And mature sila, yun nga, 6 months sila ang maturity. 1 month lang, makanganak na siya. Wala siyang ang rabbit ho, wala siyang cycle. Unlike other livestock, na naghihintay kayo ng cycle niya. No? Yung tinatawag natin paglalandi. No? Ang rabbit ho, any time of the day, any time of the year, pwede siyang i-breed. Ang masusunod ho dyan is kayo sa cycle ng rabbit. No? Kaya kami ho, meron kami ginagamit na 70-day cycle. 70-day cycle, every 70 days, nanganganak yung rabbit namin. Doon sa video natin pinanood kanina, every 42 days. Ang cycle nila is 42 days. Mas mabilis. Yeah. Meron po kasi akong breeder, actually tatlo po sila. Umabot na po sila ng 75 days, ayaw pa rin magpasta. 75? Ano siya, first time? Hindi po. Madalas mo nang ginamit. Ang rabbit ho kasi meron siyang meron siyang hindi siya fertile for 3 days in 1 month. Baka natsempuhan mo na hindi siya fertile on that day. So, araw-arawin nyo. Every day, ilagay nyo siya rin sa sire. Within 4 days yan, magpapasampa yan. No? Meron ako nakita lately na video. Tinatalian yung buntot. Yan, nakita nyo ba yan? Tatalian yung buntot, itatali sa katawan para nakataas. Kasi yung rabbit, pagka ayaw magpasampa, nakababa yung buntot. Hindi siya magpapasampa. Tinatalian nila. Hindi naman na dapat pag-aksehan ng time na itatali eh. Inilagay mo rin sa sire, ayaw magpasampa, kunin mo. Balik mo sa kulungan niya. The following morning, kunin mo siya ulit, ilagay mo siya ron. Ayaw pa rin, tanggalin mo. Hindi ka pwede kasi maghintay ng matagal eh. Like in our case, kung mag-breed kami, 10 ng 10 eh. Ang tinitignan lang namin, pagka inilagay mo yung dam doon sa sire, dapat makaisang successful mount. After that, kukuha na naman ng ibang breeder, lalagay na naman sa ibang sire. Titingnan lang kung isang successful mount. Pero yan, pagka isang successful mount, iniiwanan sila doon. Bahala na silang dalawa ron kung ilang mount ang mangyayari sa kanila. Pagka nakuha mo na yung 10, nailagay mo na ron, successful mount na tigit-tigisa, umpisa mo sa una mong nilagay, balik mo rin sa kulungan niya. Ganon ang ginagawa namin. Posible po ba na ang isang box ay gamitin sa isang araw sa 3 days? Hindi po pwede. At least pamahingay niyo muna. Kami every other day. Pagka ginamit namin ngayon, rest day tomorrow, then gamit uli sa susunod na araw. Yung iba kasi tinitingnan pa nila yung yung reddening of the vulva. Di ba? Pagka raw pulang-pula na hit na siya. Sabi, we never use that. Basta kami yung cycle. Every 70 days nilalagay namin doon sa ano yan.
Mabilis siyang paramihin. Yeah. Kaya ano pong mas magandang ilagay? Yung babae po ba o yung lalaki ang ilalagay sa kulungan? Mamaya, itatalakay natin yan doon sa breeding. Matatalakay natin yan. So, dito sa akin, sabi ko rito, it could reach yung, lagay na natin 2 pairs para hindi tayo magkakaroon ng inbreeding. 2 pairs in 1 year, 276 pieces. Gano'ng karami? Yes, sir. Sir, ano po yung mga reason bakit kailangan every other day? Kasi po yung proseso ko dati, every day. Every day. Wala naman pong full. Parati naman nakakabuntis. Ano yun? Mas safe kasi kung every other day eh. Kasi nakapagpahinga, nakakapag-ipon ng semen yung sire. Di ba? Nakakapag-ipon siya ng semen. So yun, sabi ko rito, 276 pieces in 1 year. 2 pairs lang yan. Kaya hindi kayo maiinip sa rabbit. No? I-explain ko sa inyo later kung paano namin ginagawa yan sa farm. No? So, tahimik siya. Neighborhood friendly yung rabbit. Tahimik, hindi mabaho, hindi siya nilalangaw yung dumi. No? So, lahat ng ayaw ng kapitbahay nyo, wala yung rabbit. So, pwede nyo alagaan sa urban area. No? Sa amin ho, nang nalaman lang nung kapitbahay namin na marami kaming rabbit na sa amin, nung marami na nagpupunta. But before, hindi nila alam kasi tahimik siya. No? If you're going to use single level, lupa yung pagbabagsakan ng dumi. Ano ho ito? Wala siyang amoy. Hindi siya babaho. But kung gagamit kayo ng yung tawag niya condominium type, first level, second level, panghiyan. Kasi kumakapit yung panghi doon sa binabagsakan ng ihi. Kahit paano gawin nyo dyan, dapat naglilinis kayo parate. Sa amin, kahit na hindi kami yung tambak ng dumi ng rabbit namin doon sa ilalim ng mga cages sila, taas na, mga ganyan nakataas, pero wala ka ding maamoy. Wala hong rabies ang rabbit. Wala rin siyang leptospirosis. Dati ho, sinasabi ko nga rin, wala siyang zoonotic disease ang rabbit. No? Kaya lang may nagsabi sa akin kasi isang vet from the Bureau of Animal Industry, meron daw disease yung rabbit na they call it tularemia. No? Yung tularemia can be transferred to human being. No? Kaya lang nag-research kami, yung tularemia pala ang tinatamaan mga wild rabbits. Hindi niya tinatamaan yung domesticated. Kaya wala rin siyang safe din siya. Ito ho yung sinasabi ho kanina. Let's say, 6 months old yung rabbit nyo, January 1. No? I-breed nyo yan. Given ang assumption nyo dyan, ting mga anak 6. No? Tapos 50-50. 3 babae, 3 lalaki. So, mga anak yan, 6. Iwawalay nyo ng end of February. Then, i-breed nyo na naman ng March 15. Then, mga anak na naman siya. In 13 months, bali 1, 2, 3, 4, 5. 5 beses mga anak. But tandaan nyo, itong unang anak na to, this will be matured on July. 6 months na siya. So, pwede nyong i-breed yan ng July. 3 yung babae. No? So, bibreed nyo, 14 ang anak. Then dito, breed again, 18 yung anak pala. Then 18 uli. Then breed again, December 15, 18 uli. Total, 54. Then itong pangalawa, no? Itong pangalawang anak na to, that will be matured on September 30. So, you breed again, 3, 18, December 15, breed again, 3 uli. So, 18, that's 36. Then itong pangatlo, ito, this will be matured on December 15. Mga anak yan on January 15, another 18. Total 138. 2 pairs is 276. Ganon karami hong mag-multiply ang rabbit. No? Basta consistent lang talaga yung pagbibili niyo sa kanya. Kaya mabilis mo siyang dumami.
So ito ho, this is paella. You know, the original paella in Spain is rabbit, not chicken. No? Kaya sabi nga nila, when you go to Spain, you order paella, sabihin nyo, specify nyo chicken. Kung hindi, ang bibigay sa inyo, rabbit. No? So ito ho, it was done on our, I think, first rabbit festival. Nagpaluto kami ng paella. At ito yung mga pinatikim namin dun sa mga bisita namin during the first rabbit festival. So, ano ba yung mga pakinabang natin dito sa rabbit? First, pet shops. Sino nagsusupply sa inyo sa pet shop? O sino nagbebenta rito ng 3 weeks to 4 weeks old? Wala? Maraming umiikot na mga namimili ng rabbit 3 weeks to 4 weeks old. And they're buying it 150 to 200 pesos per piece. At yan, kikita kayo dyan. Kasi nga, yung 3 weeks to 4 weeks, hindi pa kumakain ng marami yan. Kukunti pa yan. No? Ito nga yung sinasabi namin. Sa amin, sa grupo namin, we're not allowed to sell 1 month old. Kasi hindi siya stable. No? Kung ang purpose mo lang dyan para kumita, para magbenta, okay lang yan. Pero kung ang purpose mo is dumami yung mga binebenta mo, so you will not sell 1 month old kasi hindi siya stable. So, ito hong pet shop market, seasonal. Usually, nag-start to ng December. Marami naghahanap ng pets kasi pangregalo. No? And then, sunod ho ng December, papasok yung ating Valentine's Day, February. Marami rin pangregalo. So, malakas pa rin yung pet shop. After that, Easter bunnies. Holy Week. Alam nyo, ang Easter bunnies, yung mga 5-star hotel, namimili niyan kahit mahal. Kasi pinawawalan nila sa lobby, magkukulong sila ng isang area sa lobby ng hotel, andun lang yung mga rabbit at they're selling it at very high price. Kaya, mahal din sila bumili. No? Then, after Easter bunnies, papasok ko rito yung summer break. Most of the mother, binibilan ng pwedeng alagaan yung kanilang mga anak. Diba? Ibibili ng rabbit, ito, alagaan mo yan para may magawa kayo. But, bago matapos ang summer break, patay na yung rabbit. Yeah? Kasi araw-araw hawak. So, pagkatapos ng semester break, mawawala uli yung market. Kukunti lang. Lumiliit yung market, mag-umpisa uli ang December. So, hindi ganun ka-sustainable yung pet shop market. No? But still, you have to consider the pet shop market. Bakit? Imagine, 3 weeks to 4 weeks, meron na kayong pambili uli ng pigs. Diba? At ito, pet shop market, walang pakialam to. Kahit ibenta nyo dyan panay lalaki, kukunin nila yan. Itira nyo yung mga babae, then you could sell that as breeder. So, mas mahal nyo na bebenta. Then the next market of our rabbit is itong laboratory. Ito maganda rin ang laboratory. Kasi nga, ang laboratory market, mas mahal. Usually, yan mas mahal ng 100 pesos if you're going to sell breeder. Bakit? Kasi yung laboratory market, ano lang ito, ang kinukuha lang nila is New Zealand White. Hindi sila bumibili ng other breeds. Lahat yan pa ng New Zealand White lang. Reasons why, hindi ko rin alam, tinatanong ko sa kanila kung bakit yun lang gusto nila. Ayaw naman nila sabihin sa akin. So, malaki rin itong market na to kasi maraming government agency buying rabbits for their experiment. Alam nyo yung vaccine. Ginagamit nila rabbit yan hindi na daga. Dati kasi daga ang maliliit ang ginagamit nila. Yung puti na daga,
Yun yung ginagamit nila for testing. Now, hindi na siya. Rabbit na ang ginagamit nila dyan. No? So, yung mga government agencies, hospitals, FDA, gumagamit din sila dyan dahil pag kami nag-a-apply ng mga pampaputi, tinitest nila sa skin ng rabbit kung meron bang allergens. Yung mga ganun siya. No? So, and then, schools. Pagka yung mga end of semester, marami nagtitesis. They need some rabbits. So, ito yung market natin with our rabbits. No? And then the next market, andito ho tayo ngayon. The breeder's market. Isipin nyo, ilang kayo rito? Bumili lang kayo ng tigi-tigi isang pair. Ilang rabbit na uubusin nyo. Di ba? At siguro naman ako, naniniwala ako na naging experience nyo na naghahanap kayo ng rabbit, wala kayong makita. Napakahirap bumili ng rabbit ngayon. Ako, ang ginagawa ko lang ho, kasi ang daming nagte-text sa akin, they want to get rabbit from us. No? Inire-refer ko lang ho sila kung saan sila lugar para hindi na sila lumabas doon. Kasi we want to develop different provinces. Bakit yung taga Pangasinan pupunta pa ng Bulacan to buy rabbit? Bakit hindi nandito sa Pangasinan? Kaya ako, nalulungkot ako pagka nakakita ako ng mga taga Batangas na nagdi-deliver pa ng rabbit dito sa Pangasinan, sa Tarlac, sa Pampanga. No? Dapat develop natin yung industriya ng pagra-rabbit dun sa ating mga area. No? So, malaki ho ito ngayon. And prices is ranging from 500 to, gano ba? 50,000? Parang ganun ho yung ranging ng rabbit ho ngayon. Alam nyo, meron pa akong alam na rabbit na binebenta ng 180,000 each. Hindi ko alam kung ano lasa ng rabbit na yun. Hindi ko talaga alam kung ano ba talaga ang lasa niya. Napakasarap ba? 180,000 ang kanyang halaga. Di ba? And eventually, most of us will go into meat market. Yan ho yung ating pupuntahan. No? Eventually, nobody will buy breeders from different farms. No? Ang baboy ho ba? Sino ba nagbababoy dito? Si Sir. Sir. Pagka bumili pa kayo ng breeder nyo, doon sa kanto lang kayo bibili ng breeder? Hindi. Di ba? Farm talaga, breeder farm, na nagpuproduce ng quality breeder. Ngayon, bibili kayo ng breeder ng rabbit, sama kayo bibili. Doon sa kanto lang, mamimili lang kayo doon. No? I've been telling, sabi ko nga, if you want to start your rabbitry, buy from the reputable rabbit breeders. Mahirap kong maghanap ng reputable rabbit breeders. Napakahirap. Di ba? Maraming manduluko ho ngayon sa rabbit industry. Nagkalat ba? Sabi niya siya, nagkalat daw eh. Sabi ko nga, and these people, hindi ho namin ito nakikita before when we're starting this industry. Ngayon na lang ho nagsuputan yan. At sila yung malalakas ang loob. Yung mga nag-i-import. No? Ito, yung mga nakausap ho namin or from the books that we are reading, sabi nila, huwag niyong hayaang mawala yung mga local strain. Hindi naman nila sinabing local rabbits. Local strain of rabbits that you have in your country. Ano ibig nila sabihin? No? Bumili kayo ng purebred galing ng US. No? Ikinross niya dun sa ating mga local strain. Pati ho yung kanyang acclimatization, mahahati. Kasi acclimatized na yung local strain, mag-i-infuse kayo ng imported, mawawala yung kalahati ng strain niya, being a local. No? So, for so many generations, lalabas at lalabas na naman yung imported purebred rabbits coming from other countries. No?
Samantalang yung rabbit, nakita nyo ho yung dala namin. May dala ho akong rabbit kahapon. Nasiraan kami ng aircon. Dumating ho kami rito, buhay lahat yung rabbits namin. But, kung yan pure breed, baka andun pa lang ho kami sa Tarlac City, patay na yung mga rabbits na yun. These are the local strain that I'm telling you. No? Bakit pupunta tayo rin sa mga imported na sandali lang patay? Makita nyo ho ngayon, this summer, marami na hong umiiyak na namamatayan ng 20,000 worth of rabbit. Kasi nga, hindi naman sa adaptable dito pa sa atin. No? So, kami, sabi ko nga, siguro I'll try to buy some pure breed, but hahanapin ko yung mga 4th generation. What are 4th generation? Yung imported ho na galing US or Europe, nanganak, no? That is the 1st generation. Yung anak na ho to, na crossbreed ulit to the imported ones, nanganak ulit, that's 2nd generation. Dun ho sa 4th generation na kumakaanap. Kasi we want to improve also yung ating mga rabbits available locally. Dapat mapalaki rin naman natin siya. No? Kaya lang, kami ho, ang ginagawa ho namin, selective breeding. Hindi ho kami nag-breed kung hindi kami sigurado na hindi related yung mga ginagamit namin mga rabbits. No? Sinusiguro ho namin na yung dam, ang gagamitin namin sire, malayo sa kanya. Hindi sila related. At eventually, makikita nyo, lalaki ho ng lalaki yung inyong mga rabbits. No? And then, selective breeding. Meron kayong anak na 8. 4 ang babae. You choose the best of that 4. Gawin yung breeder. So, ganun ho kayo magsiselective breeding. Kaya lang siguruhin nyo rin na hindi related yung gagamitin yung lalaki. Kami ho, when we started, ang 3 months old namin is only 1.4 kilos. That was way back 2016. 1.4 kilos lang ho, 3 months old. But right now, our 3 months old is 2 kilos, sometimes more than 2 kilos, through selective breeding. And then, the next market of our rabbit, ito ho yun. Yung ating meat market. Ako, malaki yung paniwala ako rito na talagang malaki itong market na to. Kasi wala pa kayong makitang rabbit meat sa mga supermarket. Wala pa kayong makitang mga rabbit meat sa mga meat shop. Wala kayong ma-order na kalderetang rabbit sa mga restaurant. So ito yung nakaabang na market sa atin. Once na na-open to, ito yung ating susuplayan. Kahapon, kausap ko yung si if you know, sikat na ngayon yan dito sa Pangasinan si Christian Omo. Christian Omo Sanchez. Ang taong namamakyaw ng rabbit. So, nagsusupply na siya sa mga restaurant. Kaya lang sinabihan ko siya, sabi ko nga sa kanya, if you're supplying restaurant, huwag ka muna mag-post ng kinakatay mo. Baka mamaya sundan yung restaurant mong sinusupplyan, hanapan ng mga licenses yan, ikaw ang tatamaan yan. So, dapat maingat pa tayo ngayon. But once we have this slaughterhouse, sige, i-display nyo na yung mga kinakatay nyo. But as long as we don't have the standard for the slaughtering, huwag muna kayo nagpo-post sa Facebook. Ingatan niyo po yan. Kung kayo sinusundan niyo po yung Facebook namin, yung personal na account ko sa Facebook, yung account ng Eden Nature's Farm, we never posted yung mga rabbit meat. Wala ho kami pinopost yan. Ang kadalasan nagpo-post ho dyan, yung mga nagtitake video pagka merong seminar na nagkakatay kami ng rabbit. That's why we see to it that we are following the international standard whenever we slaughter rabbits. Mamaya pakikita ko sa inyo yan. So, ito ho yung dapat nating ingatan ngayon. Kasi in the process kaming nakipag-usap sa NMIS.
So once na na-establish na ho natin to, sige, magtayo na kayo ng kanya-kanya natin mga slaughterhouse. Alam nyo, merong isang slaughterhouse akong alam, somewhere in the south. Pinost pa ho yan sa Facebook. The first rabbit slaughterhouse in the Philippines. Alam nyo yan, hindi ma-aproban yan. Never a-aproban ng NMIS yan. Why? Because you are not allowed to put up a slaughterhouse within the compound of your rabbit farm. Bawal ho yan. Ang requirement nila ho dyan is 1 kilometer radius from your farm. Yun ho yung accepted nila. Kami ho, muntik na rin ho ako kasi nga I was visited by the executive director of NMIS before, si itong USEC Ernesto Gonzalez at present. No? Binisita ho ako niya sa farm. Sabi niya, pwede ka magtayo dito sa harap. Buti na lang, na-advisean ako nung aming regional director na bawal. So when I check it dun sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standard, bawal na. So swerte ko, hindi ako nakapagtayo. So ito ho yung talagang dapat natin na tignan, no, sa ngayon yung pag-aalaga, yung pagkatay natin ng rabbit, no, dapat tama siya. Mamaya i-discuss ho natin yan dun sa slaughtering. No. Then other byproducts. May dala ho ako rito para makita nyo. This is the rabbit pelt. Ito ho yung balat ng rabbit. Yung may balahibo, they call it hair on. Ito ho walang balahibo, they call it upper. Ipakipasan nyo lang para kaya yung iba hong ayaw magkatay ng rabbit. Sabi ko, huwag na kayong bumili ng rabbit. Balat na lang ng rabbit ang iyong bilhin. Hihimasin nyo na lang. No? Kasi ayaw nyo naman katayin siya. So yan ho yung mga yun yung pwede nating byproducts of our rabbit. No? Sa ngayon ho, itong ganitong mga balat, pinadadala ho namin to sa may kawayan. Tannery. Sa tannery namin pinadadala yan. Eventually, pwede ho tayong gumawa rito ng mga bags. Pwedeng gamitin yan. And then another byproducts is ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, is the vermicast. Yan ho yung vermicast. Itong pino, yan, vermicast, ito ho yung mga tae ng rabbit. Rabbit manure is the only manure na pwede nyong gamitin ng fresh. Because